kids! Hi! Ang tagal ng panahon, hindi ba? Na-miss niyo ba kami? Kami din mga kids, na-miss namin kayo! Kaya nga, tara na't magsama-samang muli na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi ba? Tara na mag-Sunday School online muli. Ako muli, si Teacher Kat. Naman si Lian. At kami ay bumabati sa inyo ng Happy Sunday School! At syempre, na-wish nyo ba si Ate Lian sa kanyang panalangin? Sige Ate Lian, pangunahan mo tayo sa ating panimulang panalangin. Sige nga, kids, sabay-sabay tayo. Kapag ako'y mananalangin, kamay ko'y ititiklo, ulo ko'y iyuyuko, mata ko'y ipipikit, at ang aking sasabihin, God, thank you po sa today. Sana po tutulungan po kami sa araw namin. Tsaka po, sana po, protektahan niyo po kami lahat. Love namin po kayo. Tsaka love namin din po kayo. God, sana po, lahat po na sa mundo, protektahan niyo po. Sana, protect na niyo po kami. Tsaka po sana po, God, sana po ito conference, tsaka love namin po kayo, God. In His name, Amen. Salamat Ate Lian sa pangunguna sa atin sa ating panalangin. At ngayon, it's music time! He's got the whole world in His hands. 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 He's got you and me, brother, in His hands. He's got you and me, brother, in His hands. He's got you and me, brother, in His hands. He's got the whole world in His hands. He's got you and me, sister, in His hands. He's got you and me, sister, in His hands. He's got you and me, sister, in His hands. He's got the whole world in His hands. He's got the itty bitty baby in His hands. He's got the itty bitty baby in His hands. He's got the itty bitty baby in His hands. He's got the whole world in His hands. Mga kids, maglaro muna tayo. Familiar ba kayo sa mga bugtong? Tara, magbugtongan tayo. Nakikita niyo ba ang mga larawan? Hanapin niyo ang sagot sa mga bugtong na itatanong ko sa inyo mula sa mga larawan na nasa inyong mga screen. Unang bugtong. Dalawang batong itim, malayo ang nararating. Dalawang batong itim, malayo ang nararating. Ano ito? Mata. Tama. Para sa pangalawang tanong. Pangalawang bugtong. Bulaklak muna ang dapat gawin bago mo ito kainin. Bulaklak muna ang dapat gawin bago mo ito kainin.
saging. Nag-enjoy ba kayo mga kids? Meron pa. Ang bundok ang tinibag bago narating ang dagat. Tatlong bundok ang tinibag bago narating ang dagat. Nyog. Nyog ang tamang sagot. Sa pangbugtong. Matanda na ang nuno, di pa naliligo. Kaaway ni Bantay, may 9 na buhay. Matanda na ang nuno, di pa naliligo. Kaaway ni Bantay, may 9 na buhay. Tama kayo mga kids. Pusa. Isa pa. Baka ko sa palupandan, ungay nakakarating kahit saan. Baka ko sa palupandan, ungay nakakarating kahit saan. Ano ito? Hulog. Tama. Oo. Gusto niyo pa ba? Buhok ng pari, hindi mahawi. Buhok ng pari, hindi mahawi. Ano ito? Tubig. Kagagaling. Tama. Tubig. Oh, huling 2 bugtong na lang. Gusto niyo pa ba? Tara na. Kaisa-isang plato, kita sa buong mundo. Kaisa-isang plato, kita sa buong mundo. Ano ito? Buwan. Tama kayo dyan. Para sa huli, kalat-kalat, na tisod-tisod, ngunit kapag tinipon, matibay ang muog. Kalat-kalat, na tisod-tisod, ngunit kapag tinipon, matibay ang muog. Bato. Yay! Ang galing natin mga kids. Nakikita niyo ba na ang bawat isang yan ay nilikha ng Diyos. Okay, paalam! This is now a story time. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at tumiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Dumaan ng gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag ang daigdig at karagatan naman ang pinagsama-samang tubig. Nasaya ng Diyos nang ito'y mamasdan. Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang mamumunga at nagbubutil.
At nangyari nga ito. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito ay magsasabog ng liwanag sa daigdig. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon at ang buwan upang magbigay ng liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Tumaan ng gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-4 na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga isda sa dagat at ang lahat ng nabubuhay sa tubig. Nilikha niya rin ang lahat ng uri ng ibon. Minakasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang kalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. Maaamo, maiilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha niya nga ang lahat ng ito at siya'y lubos na nasiyahan. Pagkatapos likhain ng Diyos ang mga hayop, sinabi ng Diyos, ngayon natin ng tao, ating gawin siyang kalarawan natin. Siya ang mga mamamahala sa aking mga nilikha. At ganon nilikha ng Diyos ang buong mundo, ang mga mayroon dito mula sa kadiliman at wala pang anyo. Pagkatapos nating marinig at mapanood ang istorya ng paglikha sa mundo, tara na't sagutin ang mga katanungang ito. Unang tanong, ano ang itsura ng mundo bago ito likhain ng Diyos? Ano ang itsura ng mundo bago ito likhain ng Diyos? Wala pa itong hugis o anyo at dilim ang bumabalot sa buong mundo. Pawang kaguluhan pa, magulo pa. Kasi nga, wala pa itong anyo o hugis. Para sa ikalawang tanong, pagkatapos likhain ng Diyos ang mundo, ano na ang naging itsura ng mundo? Pagkatapos likhain ng Diyos ang mundo, ano na ang naging itsura nito? Napakaganda ng nilikha ng Diyos, kahit na ang Diyos ay nasiyahan sa kanyang mga nilikha. Para sa pangatlong tanong, paano nilikha ng Diyos ang mundo? Paano nilikha ng Diyos ang mundo? Nilikha niya ang mundo sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita. Nilikha niya ito sa loob ng 6 na araw at sa ika-7 araw, siya ay nagpahinga. Para sa huling tanong, kung lubhang makapangyarihan talaga ang Diyos, ano sa palagay mo ang
kaya niyang gawin sa iyong sitwasyon ngayon, lalo na sa pandemic na ito na nararanasan ng buong mundo. Tama mga kids. Ang Panginoon ay lubhang makapangyarihan. Pag tayo ay lumapit sa Kanya, babaguhin niya yung ating mga sitwasyon. Lubha nga talagang makapangyarihan ng Panginoon kung ang mundo ay nilikha niya sa loob ng 6 na araw. Sa ika-7 araw ay nagpahinga na siya. Ibig sabihin nun, kaya rin tayong tulungan ng Diyos sa mga panahon na merong kaguluhan o meron tayong mga problema. Nariyan ang Diyos sa ating mga sitwasyon. Araw-araw, kasama natin siya. Kaya nga, sa panahon ng pandemic, sa panahon na kung saan parang nagkakagulo na ang lahat o nagkakaroon ng problema sa pamilya o kahit anong sitwasyon, maaari tayong makalapit sa Diyos sapagkat malapit lang siya sa atin. Kaya nga, tayo ay manalangin lamang sa Kanya at humingi sa Kanya ng tulong sapagkat siya ay makapangyarihan. At dahil mahal niya tayo, sasagutin niya tayo at ililigtas niya tayo sa lahat ng oras. Maliwanag ba? pagpapaalala sa amin na kayo po ang pinakamakapangyarihang Diyos na lumikha sa amin. Kahit nga po sa kabila ng nararanasan ng aming mundo ngayon, alam po namin na naririyan